buhay na pananampalataya nagbubunga. Tayo po yung manalangin. Gabayan mo, O Diyos, ang iyong lingkod sa pagbabahagi at pagbubulay ng iyong salita upang mas lubos pa namin itong maunawaan sa pang-araw-araw naming ministeryo maging sa aming pamumuhay. Amen. Sa isang bago, malaki at kilalang mall na nagbukas, marami ang may gustong makapunta. Marami ang may gustong makapasyal. Kahit napakahaba ang pila sa mall na iyon. May mag-ina na kasama doon sa gustong mamasyal at mahigpit na bilin niya doon sa kanyang anak. Anak, kahit anong mangyari, wag na wag kang bibitiw sa aking palda. Nakapasok na sila sa mall. Sa kanilang pagtiyatyagang pumila, sila ay namili, namasyal, naglaro ang bata, at kumain. Sa halos 2 oras ang nakaraan, sumunod talaga ang bata sa bilin ang kanyang inay. Nang biglang, ting, 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 announcement, panawagan, may isang batang babae dito, nawawala at umiiyak, at nakahawak sa isang paldang, hindi niya binibitawan. Sa ating teksto na ating pinagbasihan sa araw na ito, ay patungkol sa panampalatayang nagmula sa pagkilos at pagtugon sa pagtitiwala. Hanggang ngayon, ay binibigyang buhay natin at patuloy na pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Kristo dahil nararapat lamang. At nawa, sa loob ng 50 araw ng Easter season, bago mag-Pentecost, at tunay na nakikita sa gawain, maging sa programa ng mga iglesia, na tayo ay sumasaksi sa buhay na Kristo. Ang community pantries na nagtitrending ngayon sa iba't ibang panig ng ating bayan at maging sa buong bansa, ay dinaig pa ang mga iglesia sa pagpapasimula sa mga ganitong simulain. Dahil kahit sa ating naranasan, bilang mga manggagawa at kapatiran, di man natin aminin ng lubusan, ay laging proselyting ang ating bawat focus sa tuwing may gagawin tayong outreaches, programs, and ministries. Na kung minsan, namimili pa tayo ng mga lugar. Namimili pa tayo ng mga gustong puntahan at paglingkuran. At ito minsan ang katangian ng iglesia. Nakakalimutan natin ang totoong layunin kung bakit namuhay at namatay para sa atin si Kristo. Mula sa ating teksto, may 4 na mahalagang karakter ang narito: si Felipe, ang Eukono, ang anghel ng Panginoon, at ang Espiritu. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, hindi naging sanhi at naging balakid na magpatuloy ng pangangaral ang mga alagad. Ang kamatayan ni Esteban at ang matinding pag-uusig sa mga iglesia, bagkos dahil sa kanilang pagkawatak-watak, ay marami ang nagsiwalat ng mabuting balita. At ang isang alagad na nagpamalas ng tunay na paglingkod at pagsaksi ng walang pagkiling ninuman ay si Felipe. Sa buong kabanata ng teksto ay kita natin kung paano kumilos ang Diyos sa katauhan ni Felipe, lalo na sa pagtanggap ng mga Samaritano sa salita ng Diyos. Ang mga talatang 26 hanggang 40 ay nagpamalas ng katangiang magsunod
at pakikinig sa kalooban ng Diyos. Ang ating teksto rin ay isang manifestation ng pagkilala sa buhay na Kristo dahil sa Easter season of 50 days before Pentecost. Dahil sa panampalataya ni Felipe ay nakatugon siya sa pangailangan ng nasa kanyang kapaligiran at sa komunidad na kinaroroonan niya. Mga kapatid, huwag tayong maghintay ng malaking kontribusyon upang makapagsimula ng isang programa, upang makapagsimula ng isang gawain, isang pangarap, mga pagpaplano ng ating buhay. Magsimula tayo ngayon din. Don't abuse the word in God's time. Pero andyan tayo, hindi pa nakapagsimula. Saka na ba tayo magsisimula at gagalaw kung puputi na ang uwak ayon sa kasabihan? Saka na ba kapag darating ang mga signs na tinatawag o ating minsang pinapaniwalaan? O saka na ba tayo magsimula at kikilos kung retired na tayo? Saka na maging bahagi ng bawat pagpaplano at pagiging bahagi nito? Saka na ba tayo tutulong kung yayaman na? Kailan pa yun? Saka na ba kikilos kapag huli na ang lahat? Sa katunayan, marami ang mga mananampalataya, ngunit kakaunti lamang ang may pagtitiwala. Bakit? Marahil nauunahan ng takot at kawalan ng pagpupursige. Sa tatlong puntos na ito, mga kapatid kay Kristo, nawa, magkaroon tayo ng salamin at reflections. Well, first, faith brings freedom. Sa pandemic na ito, ang daming apektado, daming nawala ng trabaho at nawala ng hanap buhay. At yung ibang kapatiran ay namamatay. Namamatay sa kakulangan ng suporta, namamatay sa gutom. Ngunit, titigil o tumigil na nga ba ang pag-ikot ng mundo na siyang pinagmulan ng pagkatakot upang hindi nakikilos at gagawa? Kapatid, bahagi ka ng isang sariling pagpapasya. Kapatid, bahagi ka ng iyong sariling desisyon. Kapatid, bahagi ka ng iyong panampalataya. Malaya ka, malaya tayo. Malaya tayong pumili sa tama at mali. Ngunit, nasa ating desisyon. Ngayon, ating mga ginagawa, naka-live streaming tayo, Google Meet, sa ating mga devotion, sa ating mga Bible studies, sa ating mga ministeryong ginagampanan sa loob at sa labas ng iglesia. Tayo ay sumunod sa protocols ng ating mahal na barangay, ng ating bayan, ng ating lalawigan, at maging sa ating bansa. Sana all, ikaw, tayong lahat kapatid bilang isang iglesia ay bahagi at nakikiisa sa bawat pagsamba at bawat gawain sa loob man at labas ng iglesia ang ating kinabibilangan. Nawa ay hindi natin gagamitin ang kalayaan ngayon sa paggala-gala para makaiwas ka rin sa banta ng iyong kalusugan sa pandemic na ito. Ingatan natin kapatid ang ating mga pagpapasya. Maging sa ating teksto, nagkaroon ng kalayaan ang yukuno upang basahin ang sulat ni Propeta Isaias na siyang malayang pinaliwanag ni Felipe. Nawat ganun din tayo. Gamitin natin ang kalayaang ito para lubos ang ating paglilingkod sa ating kapwa. Second, faith brings action. The scripture tells us, faith without work is dead. Higit na 1 taon tayong naka-quarantine, bilang ang oras, bilang ang araw ng paglabas, at may iilang lugar na kung saan bantay sarado ang bawat galaw.
Binabantayan sila upang mas makaiwas sa COVID pandemic na ito. Ngunit, rason na ba ito upang hindi tayo makikisalamuha sa kapwa? Gaya ni Felipe, naging rason ba ang kaibahan nila ng estado ng Yukono? At ngayon, rason ba ang pandemic na ito upang maputol ang ating ugnayan sa bawat isa? Rason ba ang sitwasyon upang harangin ang ating pagnanais na makatulong at pagampan ang kabutihan at paglingkod sa kapwa? Pastor, bawal ngang lumabas. Paano kami makakatulong? Kung ating maalala mga kapatid, sa isang sikat na artista na nag-viral noon, sabi niya, bawal lumabas, pero pag nag-comply ka at inayos mo ang batas, ay pwede na kang lumabas. May ibig sabihin ang kanyang mga nabanggit. At para sa akin ay isang hamon bilang mananampalataya. Isang mananampalataya na may pagtitiwala. Pagtitiwalang merong pagsuko. Pagtitiwalang merong pakikibahagi. At ang pagtitiwalang merong pagsunod. Kagaya sa atin, inayos mo natin ang mga requirements ng ating local IATF protocols at requirements ng ating barangay, ng ating bayan, na minsan tayong nanambahang pisikal sa ating mga bahay, sambahan. Sa ating mga sarili, kailangan din nating ayusin ang ating mga pagpapasya at pagpaplano, lalo na sa ating mga bibitawang salita, lalo na sa ating mga pangako sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating tinatanggap na ministry. Paano natin pinapakita ang faith in works? Sa ating pakikilahok at pakikibahagi sa iba't ibang gawain at ministeryo. Aksyon agad kapag natapos na ang pagpupulong. Aksyon kapag natapos na ang pagpaplano at meron ng gagawin. At aksyon agad kapag nakalatag na ang gagampanan. Pahalagahan natin ang ating mga salita, lalong-lalo na para sa ating kapwa, sa ating mahal na pamilya, maging ang mga paalala ng ating pamahalaan. The third, faith brings trust. Options versus chances. Minsan ko na ito nabanggit sa aking life journey. Life is a matter of choices and not by chances. Marami tayong options sa buhay. Madaming pwedeng gawin para maging bisi-bisihan. At marami din tayong gawin upang maipakita ang tunay na kahalagahan ng pagpili. Sa ating oras, sa ating mga ginagawa, at maging sa pagbigay ng panahon sa paglilingkod sa buhay na Diyos. Ilang araw tayong nagtatrabaho, ilang araw tayong naghanap buhay. Ngunit, ni minsan sa ilang oras ng pagtitipon ng ating pagsamba, ay atin pa itong pinagkait. Minsan, atin pa siyang nililihim. Nadadala tayo sa ating mga pagkukunwari. Takot at abala tayo sa gawaing makamundo. Parang titigil na ang mundo kapag hindi natin magawa ang ating sariling plano at intensyon. O sadyang pinili lamang natin ang kalayawan mula sa ating pagiging malaya. Gaya na lamang ng paniniwala ng Yukono, nasa pamamagitan ng Felipe na naging instrumento ng pagbautismo sa kanya, ay mas mabago pa ang kanyang pangunawa at pananaw sa kanyang buhay. Magkaroon pa ng kabuluhan ang pananatili sa lipunang kanyang kinabibilangan. At ganun din nawa tayo, mga kapatid, gaya na lamang ng pagkabuhay na muli ni Kristong Panginoon, ay muling buhayin natin ang nagpatay-patayang
unawa sa ating kapwa. Buhayin natin ang nagtulog-tulugang pagkalinga at pagmamahal sa ating kapwa. Maging ang takot na pinagmulan o nagmumula sa ating kaisipan upang maglingkod sa bayan ng Diyos ng may buong katapatan at may kagalakan. Kapatid kay Kristo, nawa naging isang contribution sa ating mga manampalataya ang isang illustration natin kanina, gaya ng mag-ina sa kanilang pagtatiyagang pumila upang makapasok lamang at makapunta sa kanilang inaasam. At maging ang katapatan ng bata sa mahigpit na bilin ng kanyang inay. Ganun ginagawa tayo. Sa ating pagiging tapat, magbigay tayo ng tama at saktong oras para sa Panginoon. Dahil ni minsan, di niya tayo iniwan at pinabayaan. Ang salita ng Diyos at ang kaharian ng langit ay nakikita mula sa ating mga gawa at pananalita. Hindi natin kailangang maging bihasa at magaling sa mga memory verses, pero hindi naman natin kayang isabuhay. Aanin natin ang 10 utos kung mismong ang ating sarili ay hindi nakikitaan ng pagbabago. Anuman ang ating gagawin, napakalaki ang epekto nito. Hindi lamang sa bawat isa, kundi pati na rin sa ating hinaharap. Ano mang gawin natin, maging ang ating panambahan, mga devotion, mga gawaing ministry natin sa loob at sa labas ng ating iglesia, sa ating mga outreaches, napakalaking impluensya at epekto sa ating espiritual na buhay, maging sa mga susunod na henerasyon. Kaya't pag-isipan natin at ating timbangin, hindi pa huli ang lahat. Laging may pagkakataon. Kung may piso tayong i-offering, ibigay natin. Kung meron tayong idea na magsalita at para sa mga programa, ating ibahagi para sa kapakanan ng lahat. Kung meron tayong talento, karunungan na nagagaling sa Diyos, atin siyang gamitin upang ikaw at ako, kapatid kay Kristo, maging pagpapala at daluyan sa kabutihan ng Diyos. At ang lahat ng ito isang paglingkod sa kapwa upang makilala ang kahalagahan ng pagkabuhay ng Kristo, lalo sa ating kapanahunan. Muli mga kapatid, huwag nating bitawan kahit gaano kaliit na at ang ating mga kahinaan, ang ating panampalataya sa Diyos. At iyan ang sukatan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ang munting pagkilos at salita ay may malaking dulot kung magsimula na tayo ngayon din. Kumilos ayon sa kayanan, maglingkod ayon sa kakayahan, humayo ayon sa pangailangan ng mundo. Dahil ang pinagsama-samang munting gawa ay nagbubunga ng malaki at higit pa sa liwanag ng tanghaling tapat. Taglay ang pag-asa at buhay, laan para sa lahat. Amen.